So, eto na nga mga sangkay, sa impeachment trial, may sinabon itong si Chis Escudero. Nako, nakakagulat to mga sangkay dahil mayroon pong isang malaking error. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so, nagkaroon po kasi ng isang error, lalong-lalo na po pagdating po sa PEDSA. Itong affidavit at subpoena ng NBI. So ngayon, mga sangkay, question ito doon sa Senado. At maging itong si Chis Escudero ay hindi na rin po nakapagtimpi. Sinabon po ang sinasabing testigo. Ito mga sangkay, pakinggan po ninyo ang eksena. Typo pa yung subpoena? Hindi po. Looking at the subpoena or the affidavit? Ayan. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung subpoena? Hindi po. Looking at the subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? Subpoena, Your Honor. So bigla So, pong nanginig mga sangkay ang testigo dito. Medyo kinabahan. Tayo naman mga sangkay, neutral po tayo, no? Kung ano po talagang lalabas na totoo, doon tayo mga sangkay. Kasi what we want is the truth, no? Na lumabas mga sangkay. At dito, naratel po ang sinasabing testigo na ito. At hindi na po alam ang gagawin nung dinulot-dot na po siya nila Chis Escudero. Subpoena is dated November 6. Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Ayun, dalawa. Affidavit. Hindi ko pa nakita. Kaya nyo mga sangkay, dalawa daw po. Subpoena is dated November 6. Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Okay? Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Pero patingin ako. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati yung amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Nako, sa paglilitis mga sangkay, kaunti mo lang na pagkakamali, may malaking problema ka na. At kung typo ito mga sangkay, nakapagtaka, bakit dalawa? Diba? Nakakapagtaka bakit mukhang bakit ganun? Ano yun? Nagkataon lang na dalawa pa mga sangkay? Yun yung biggest question dyan. Pirmado ninyo eh. Page 6, Counsel, paragraph 14 of his affidavit. Ayan na, medyo iba na po yung tingin ni Chis Escudero, mga sangkay. Ayan po. Nakabuking eh. Of investigation. Oh, ito na itsura niya, mga sangkay. Ayan na po yung itsura niya. Medyo kabado na po, mga sangkay. Kasi, sabi ko nga, sa trial na ito, may lalabas po talaga na totoo dyan. No? Kanya-kanya naman po paliwanag yan kung bakit. Pero mga sangkay, tayo mga Pilipino, tayo na po mismo ang mag-isa. Sa tingin nyo ba, mga sangkay, error lang po ito o hindi? No? Kasi mukhang mukhang naglalabasan na po ngayon, dahan-dahan ang totoo. O ngayon, mga sangkay, bakit ganun? Dalawa na yung typo. Yung affidavit, tapos pati yung subpoena. Ano yun? Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat dyan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? Sama lang tingin ni Chis Escudero. Grabe. Alam nyo, si Chis Escudero okay din mag-preside. Si Win, nagmukha po siyang alalay po talaga dito. hindi na po siya matatawag na Senate President kung titingnan eh. Para lamang po siyang alalay ni Chis Escudero. believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024. Anyway,
Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates. Ayan na. Mukhang magagamit pa pong ebidensya laban sa nag-aakusa kay Sara Duterte, no? Ayun ang problema kasi baka magamit pa po na ebidensya ito. Sasabihin na, kita nyo, matagal na pala talagang plinano. Ganun ang gagawin ng kampo ni Sara Duterte. Okay? Ganun ang gagawin dyan. Wala eh. Medyo medyo bonak din sila mga sangkay. Hindi nila tiningnan na maayos yung kanilang dokumento. Hindi na tuloy natin alam ngayon kung ito po ay planado o talagang nakatypo lang mga sangkay. No? O typo lang. Kayo, mga sangkay. Kasi, kung titingnan nyo dito yung judgment ng mga senador, parang, na sila nagdududa na po sila mga sangkay sa affidavit na yon at sa subpoena. Parang mga sangkay, kasi mas maaga yung date mas maaga So, ang iniisip nila dito, lahat pala, bago pa po mangyari, planado na. Plinano na daw nila kay Sara Duterte. Of either the subpoena and or the affidavit. Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself or the documents. Sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6? Yan na, ganda ng tanong. Sa palagay mo, ano yung tamang date? Kung mali yung November 6, 2024. Ayun na. Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyu namin sa media personalities. Dapat magkakapareho. Wala na, mga sangkay, nagkabuking-buking na. Tingnan nga natin yung comment. Okay, sabi ng mga Pilipino ito, basa-basa tayo ng komento mga sangkay. Sabi, ready sila. Abogado siya pumirma, tapos di pa pala binasa. Ayun lang. Ano yun? Diba? Sabi naman ni Herbert, Espanyola, booking ang script ni Trillanes. Ba't nadami si Trillanes at Dilima dito? Nadami si Trillanes at Dilima dito. Nitong mga DDS kasi nagko-comment dito. Sabi naman ni Trono, permado niya pero hindi pa daw niya nakita. Kita niyo na yan. Ikaw pumirma. Bakit hindi mo nakita? Aray ko po. Sabi ni JMR, ayan, akala nyo walang Diyos na nakatingin sa inyo. Kaya, ayan, sinampal kayo ng katotohanan. Mali na naman ang script. Ayan na. Kita nyo. Ngayon, paano nila ipapaliwanag to mga sangkay? Nagkabistuhan. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.